Ang obligasyon nila sa bata ay ipinasa nila sa amin at nakuha pa nila akong sabihan na patabaing baboy lang daw ako at mukha daw akong pera. Kaya itago na lang daw natin siya sa pangalang Boom Boom at nakatira siya sa bahay ng kanyang live-in partner na tawagin na lang daw nating Tarat-Tarat. Hindi naging maayos ang pakikitungo ng pamilya ni Tarat kay Boom Boom dahil sobrang war freak nila at sobrang hilig sa gulo. At tawagin na lang daw nating Gigi ang nanay ni Tarat-Tarat na bigla na lang daw nag-chat kay Tarat na hindi niya daw gusto si Boom Boom. Dahil hindi daw Christian si Boom Boom at hindi siya pala simba kaya ito ang pinagsimulan ng galit sa kanya ni Gigi. Hindi naman maintindihan ni Boom Boom kung siya ba talaga ang may kasalanan o ang pamilya ni Tarat dahil may kapatid si Tarat na isang bata. Pero kapatid lang yun ni Tarat sa ina at halos sila Boom Boom na ang nag-alaga sa bata. Pero ang batang ito ay sobrang walang respeto, palagi niyang sinisigawan si Boom Boom at palaging binabastos. Lumipat na kasi sila Boom Boom sa bahay ng kanyang lolo at lola dahil pumanaw na sila at pinasama naman sa kanila ang bata. At nagpapadala naman si Gigi ng pera kay Boom Boom na nagkakahalaga ng 800 pesos kada 2 linggo para magamit ang pera na yon sa pamasahe at pangbaon ng bata dahil pumapasok na siya ng grade 1. At ang ama naman ng bata ay nagpapadala din ng 500 pesos para sa pangmeryenda ng bata at iba pang gastusin. Pero palagi silang delay na magpadala kaya si Boom Boom ang palaging nag-aabono ng baon ng bata at sila na rin ang nagpapakain. Pero simula nang lumipat sila ng bahay ay palagi nang nakikita ng kanyang mga kamag-anakan na palagi siyang sinasagot ng bata. Kaya nagpaliwanag naman si Boom Boom na sinusubukan niya naman itong disiplinahin pero pinapagalitan lang siya ni Gigi. Kaya kinuha na lang ni Gigi ang kanyang anak at sinabing patitirahin na lang daw ito sa bahay ng lola ni Tarat. Kaya hinayaan na lang yun ni Boom Boom dahil wala rin naman silang trabaho at hindi nila masusuportahan ang pangangailangan ng bata. Pero ang lola naman ni Tarat ay hindi pumapayag na mag-alaga sa bata kung walang ibabayad sa kanya at palagi lang itong hinahayaan sa initan. Hanggang sa makalipas ang ilang buwan at hinabilin ulit sa kanila ang bata na paaalagaan sa loob ng 3 araw. Kaya nanghingi si Boom Boom ng pera sa tatay ng bata at sinabing kailangan nila yon para may ipandagdag sa pambili nila ng ulam. Nang bigla na lang siyang sabihan ni Gigi na patabaing baboy daw siya at mukha talaga siyang pera. Yun din daw ang dahilan kung bakit ayaw sa kanya magpaalaga ng kapatid ni Tarat dahil palagi daw pera ang nasa isip niya. Kaya ang kinasasama ng loob ni Boom Boom ay nakukuha pa siyang paghanapan samantalang sa kanila naman ipinasa ang responsibilidad sa pag-aalaga ng bata. Hindi naman ibinubulsa ni Boom Boom ang halagang 800 na binibigay sa kanya dahil may trabaho na sila ngayon at may sarili na siyang pera. Kaya kung manghingi man siya ng pera kay Gigi ay para naman yun sa anak niya pero hindi man lang sila magawang mapasalamatan sa pag-aalaga nila sa bata. Kaya nagpapasalamat po ako kay Tarat-Tarat dahil kahit ganun ang ugali ng nanay niya ay palagi niya po akong pinagtatanggol. At kaya hindi pa kami nagkakaanak ni Tarat-Tarat dahil hindi pa kami handa sa obligasyon at responsibilidad kagaya na lang ng ipinasa nila sa amin. Buhay pa naman po ang tatay ng bata kaya hindi ko talaga maisip kung bakit hindi niya mapaalagaan ang bata sa side ng tatay niya. Puro na lang nila sa amin pinaaalagaan ng bata pagkatapos sila pa ang galit kapag humingi kami ng konting tulong pandagdag ng pambili ng ulam namin. Kaya ang tanong ko lang po ay obligasyon ba namin na mag-alaga sa bata kahit buhay pa ang mga magulang niya? Kaya hanggang dito na lang Ate Charis. At kung obligasyon ang pagbabasihan natin, syempre hindi dahil hindi naman kayo yung mga magulang ng bata. Magkakaiba kasi tayo ng sitwasyon. Ako kasi kung paalagaan sa akin yung kapatid ko at kaya ko naman, aalagaan ko siya kahit wala silang ibigay na pera. Pero hindi kasi lahat ay may kakaya na mag-alaga ng bata nang walang pinansyal na suporta kagaya na lang ni Boom Boom. Kasi inaalagaan niya naman yung bata kaya lang bilang pakonsuelo na lang sa nag-aalaga, suportahan mo pinansyal, di ba? Kaysa mag-abono pa sila, nag-aalaga na nga Kasi napakahirap po maghanap ng mag-aalaga sa mga anak natin, lalo na yung mapagkakatiwalaan na hindi mananakit ng bata. Kaya ang maipapayo ko lang kay Boom Boom, dapat ipaliwanag mo sa biyanan mo na kung gusto talaga nilang paalagaan yung bata ay malinaw yung usapan nyo tungkol sa suportang pinansyal.